Welcome back to my channel, Faceless Raw here, ang inyong host. Guys, pag-uusapan natin ngayon itong street cat na hit and run dito sa lugar namin. Kaya gusto ko pong ibahagi sa inyo yung burden namin sa mga animals, sa mga street cats, sa mga dogs, at nilakasan ko talaga ang loob ko para mag-vlog para lang sa kanya. May mga nagawa po kaming video at sinad namin sa iba't ibang platform at iba't ibang mga pages na kung saan talagang mga animal advocates din po sila, pero sa kasamaang palad ay wala nang reply, no? Nagsinbay lang sila, nanood siguro dahil sa yung video talaga ay maselan kasi lumabas yung buto ng pusa, no, sa paa at hindi po siya makalakad. At naunawaan naman namin dahil ito ay sa panahon doon dumaan yung bagyong Tino, tapos dumaan yung bagyong Uwan, tapos meron pang bagyong ano ba yun, yung Berdana ba yun? So yun, dumaan yung tatlong bagyo, kaya na unawaan naman namin na siguro dahil talagang very tight yung mga budget ng mga kababayan natin. So hanggang ngayon po, gusto man namin na ipa-surgery yung pusa, hindi po namin magawa. So napakamahal po kasi ng surgery. Papakita ko po sa inyo yung video ng pusa at mamaya bubuhatin ko po yung pusa dito. Pangalan niyo po ay Plowy. Ito po yung video. Ayan, makikita po natin na talagang lumabas po yung buto niya. Ayan po, kitang-kita niyo naman yung puti na yan. Buto po niya yan nung na-hit and run siya dito sa lugar namin. At balita ko yung talagang bumangga dito talagang ewan ko, no? May nabangga na rin daw yung aso. Tapos yan, nabangga na aso, iniwan din, napilay. Ganito rin sa street cat na to. Tawag namin sa kanya ay Plowy. Dahil pabait naman yung street cat at malaki siyang pusa At ano siya, hindi naman siya nangangagat. Talagang very playful lang siya at ang hilig lang niya talaga kumain. At kilala din siya dito sa lugar namin. May mga ilang ding kaibigan tayo na gustong mag-raise ng funds, pero hanggang ngayon din wala rin silang mga balita. Kaya nilakasan ko lang yung loob ko. Ito si Faceless Raw Faceless Raw na raise ng funds para sa pusa na to. Ito siya, katabi ko siya ngayon. Bubuhatin ko siya. Flo, come here. Ito si Plowy pala, si Plowy, hindi si Flo. Kasi may Flo pang pusa dito. Ito po siya, ito po siya. At ayan po yung paa niya. Pakita natin yung paa mo, ha. Ito po yung paa niya, mabait tong pusa na ito. Ayan, guys, po si Plowy. Yan, si Flo yung isa. Medyo hindi maganda yung pakaramdam niya. Sige na. Ha? Tingin ka muna sa camera. Say hi to them. Mainit siya ngayon. Hindi maganda yung pakaramdam niya. Sige guys. Sige. Say hi muna. Ayan, okay na siya. Nag-okay siya. Say hi to them. Sige, diyan ka na. So, ayan, si Plowy. At alam niyo po, sa totoo lang, napaka bait ng pusa na to. At pag nasa labas lang siya actually, naglalaro. Pag nakikita kami ng wife ko, lumalapit siya, pinapakain namin ng dry food, at yung mga kapitbahay namin dito, pinapakain din siya ng table food, binibigay siya ng dry food din, at ganun yung mga kapitbahay namin dito, mahilig din sila sa mga pusa at pinapakain nila. So alam natin na ang mga pusa sa Pilipinas ay invasive na rin, At kung napanood po ninyo itong sa New Zealand, magkakaroon daw sila ng isang parang Project Euthanasia, na kung saan yung mga pusa doon, since na invasive, pag sinabi mong invasive, hindi sa sobrang dami nila, hindi na sila nakakatulong sa environment. Doon sa New Zealand, itong mga pusa na to, yung mga street cats na to, kinakain yung kanilang mga ibon, yung mga bats, at kung ano-ano pang pwedeng kainin ng mga pusa na to. Kaya ang nangyayari, yung mga ibon, yung mga bats, yung mga paniki ay malapit na daw sa extinction.
Na dahil nga sa itong mga pusa na to, talagang very ano sila no, talagang ano kumakain talaga ng mga ibon. Kaya may plano ang New Zealand, no, ang bansang New Zealand na talagang i-euthanasia, yun yung project nila. At may mga nakita rin ako na nabasa na may mga ilang bansa, sabi nila, na pwedeng mag-adapt, no, from other countries, pupunta sila sa New Zealand para i-adapt yung mga pusa. Kasi ang dami nun, guys, no? Talagang ilang milyon yun na nagkalat. So, comparison dito sa Pilipinas din, makikita natin ang daming mga pusa. Kaya kung makikita natin yung mga pusang gala ay iniiwan na lang sa mga iba't ibang lugar, no? Minsan nakalagay sa kahon, mga baby pa. Kami nag-adapt nga kami ng pusa, 4, 2. Ito mga pusa namin dito, mga adopted lang to. Ang unang pusa namin na na-adapt namin, si Hesed, no? Tapos sunod si Caris, tapos si Zoe. Tapos ngayon sumunod noon si Hunter na, yung black cat namin. Yung si Zoe, si Hesed at si Caris ay wala na po sila. Pero tumagal po sila sa amin ng 3 years. At dun sa konting panahon na yon na nakasama namin yung 3 pusa na yon, masaya naman sila. At dahil nga sa hindi mo talaga sila mapigilang hindi lumabas ng bahay, doon po sila nag-acquire ng mga sakit, no? At pero itong pusa namin na black, si Hunter, ay 6 years na po sa amin. Tama ba 6 years or 5? 7. Magsi-7 pala, sorry. Magsi-7 years na sa amin. At nakakatuwa dahil yung mga pusa namin nanggaling kay Hunter. Si Hunter po ay adopted din namin na pusa. Andun siya sa kabila, hindi ko matawag, at siya ay talking cat. So, balik po tayo dito sa kay Flowey, kasi meron din dito si Flo G. Hindi yung rapper or yung so ito ay pinangalan namin dito ay Flowey. At pag tinatawag namin, lalapit lang siya, tatakbo siya. So, dun sa nakita ninyong video kanina na ganun po yung kanyang kailangan po talaga ng surgery. Okay? Kailangan ng surgery at gagastos po, sa tingin namin, gagastos dito ng mga 30,000 to 40,000. So, kahit po, any amount you wish to give para po maipa-surgery namin. At bibigyan po namin kayo ng resibo. Bibigyan ko po kayo ng resibo para mapakita po namin yung accountability pagdating po sa financial na help o tulong po ninyo na manggagaling sa inyo, no? At i-document po natin yan, maging dun sa hospital na pupunta natin, and then may mga resibo papakita po namin sa inyo. At kung hindi man siya umabot ng 30 to 40, kasi naman nasabi na 30 to 40, may mga aso rin kami na hospital, no? At yung mga kaibigan namin, mga aso nila na hospital, ganun kalaki po talaga yung gastusan. Pero eto, prayer natin si Chloe, itong pusa na to ay hindi ganun kalaki yung gastos. Kaya sa lahat po na nag-aalaga ng pusa, be responsible. Huwag nating pabayaan yung ating mga alagang pusa na nasa labas lang. Ngayon, itong street cat na to, sa lahat po ng mga, alam ko po, may mga tao talagang ayaw sa pusa, ayaw sa aso, at di ko alam kung bakit ayaw nila ng hayop. Ay wag mo naman po nating saktan. Siguro itaboy natin, pero wag natin saktan. Kung hindi man natin mabigyan ng pagkain, itaboy na lang natin kung ayaw natin, di ba? May mga tao kasi na sa amoy pa lang nung pupo ng mga pusa, ng mga aso, ayaw nila. Kaya naman bilang isang pet owner, no, mga parents, kailangan po nating maging responsible din. Ako, pag nagpapapupo ako ng aso sa labas, talaga meron akong plastic, meron akong dalang gamit, at hindi siya madudumihan, no? Yung paligid hindi madudumihan. Hindi tayo magiging trouble sa kapitbahay natin. So, yun lang. Ito si Faceless Raw. Sana po may tumugon, no? At itong project na to within this year, no, ay maipa-surgery na po namin si Chloe. Ito po ay bata pa po ito. Nasa lang siya. Ay, nakikipaglaro na siya. Nasa 3 months lang po siya. Okay, itong pusa na to. Batang-bata pa po siya. Ay, no, not 3 months. I'm sorry. Siguro mga
6 to 7 months. Sorry. Mga ganun po siya. 6 to 7. Hi, Flo! Flowey! Doon ka rito. Halika rito. Halika. Para makita ka nila. Ito na po siya. Nakikipaglaro. Nakikipaglaro na siya. Tingin ka rito. Ayan, no? Ayan si Flowey namin, no? Nakikipaglaro. Chip Flowey. Okay. Ay, Flowey pala. Sorry, nalilito na ako sa mga pusa rito. Okay. So, ito po si Faceless Ro. Maraming salamat po. Kita-kita muli tayo sa susunod na video dito lang sa ating channel. God bless, guys. At yun nga po, salamat po sa lahat ng mga tutulong.